Nagulat si Christy Fermin nang lumabas na ang warrant of arrest laban sa kanya. Kasama rin sa pinaaresto sina Romel Villamor o mas kilala sa tawag na Romel Chica at Wendell Alvarez sa bisa ng kautusan ng Quezon City Regional Trial Court na may kaugnayan sa kasong label na isinampa ng actress na si Bea Alonzo. Matatandaan nitong July 30 nang lumabas ang nasabing warrant na pirmado ng judge noon pang Hulyo 21 at may nakasaad probable cause to hold the accused for trial. Pinagbabayad ng halagang 48,000 piso bawat isa si Nanay Christy, Wendell at Romel. Matatanda ang nagsampa si Bea ng kasong libelo laban kina Nanay Christy, Romel at Wendell noong Mayo 2024 na nagsasabing siya ay biktima ng false, malicious at damaging information na ibinalita ng una sa pamamagitan ng kanyang online show. Sa panahong iyon ay katatapos lang ng engagement ni Bea sa aktor na si Dominic Roque, bagay na pinag-usapan nina Nay Christy, Wendell at Romel sa kanilang mga online program. Samantala, nagkwento naman si Christy sa pinadaanan niya kasama sila Romel at Wendell habang nagpipiyansa sa korte ngayong araw. Mga kapatid, hindi po natin agad-agad na makakasama ngayon si Romel Chica dahil ang nauna pa lamang po na nakapagsadya sa Branch 93 ng Regional Trial Court ng Quezon City ay kami pa lamang po ni Wendell Alvarez. Si Romel po ay nahuli dahil ang mga requirements po mula sa barangay ay huli na ng kanyang maipon. Kaya nandun pa po siya ngayon sa Branch 93 ng RTC Quezon City at inaasikaso ang kanyang bail. At ito po mga kapatid ang patotoo na kami po ay nakapagpiyansa na ni Wendell Alvarez at ang susunod ay si Romel Chica. Recalled na po yung warrant of arrest na inilabas po ng Branch 93 ng RTC Quezon City. Alam niyo po mga kapatid, nabigla po kami dito. Karaniwan po kasi dahil ako naman po ay hindi na bago sa ganitong mga usapin. Pagka po kasi ang isang kaso ay dinidinig sa piskalya, magkakaroon po yan ng resolusyon. Pero hindi po kami kasi nakatanggap ng resolusyon. Maging aming mga abogado, wala rin pong natanggap. July 21 pa po pala lumabas itong WA na ito. July 30 na po kahapon ng aming matanggap. At naunahan pa po kami ng mga pahayagan at ng social media. Gusto ko pong sabihin na baka maaaring may kinalaman dito ang sunod-sunod na bagyo na bumayo sa ating bayan. Marami po kasing opisina noon ang hindi halos nakapagtrabaho, kaya po siguro walang nakarating na resolusyon sa amin. Kaya naman, lagi ko po kasing sinasalubong to yung nagbo-voluntary surrender na po ako agad, hindi ko na po hinihintay pa na lumabas ang warrant of arrest. Hinihintay ko lang po na marapol. At kapag nalaman ko na po kung saang sala o kung saang branch napunta ang kaso, ay nagbe-bail na po ako. Pero first time po ito na wala kaming tinanggap na resolusyon, kaya nagkabiglaan. Tinawagan lang po ako ng aking anak-anakan na si Reggie Bunoan kasi nakuha po ng mga taga-inquirer.com yung balita na meron nga po kaming warrant of arrest. Nauna pa po ang social media kaysa sa amin at nauna ko pang malaman sa mga kaibigan sa hanay namin. Kaya ang mahalaga po mga kapatid ay narito na po, may order na po ang Branch 93, ang presiding judge po ay si Ma'am Cherry Chiara L. Hernando. Ayan, wala na po kayong dapat ipag-alala. Lalong-lalo na po ang mga CFMers. Naku talaga naman po, nang kumalat po ang balitang ito ay hindi na po sila magkamayaw. At itong si Wendell, may kwento kasi tungkol dun sa, parang ano yan may mga pipirmahan po kayo doon sa Branch 93 at sa kahit saan po siguro na branch. May nakalagay doon tunay na pangalan, middle name, ganito, ganyan, kulay ng mga mata, sabi, ang complexion, ano ba, para sa pagkakakilanlan, hindi larawan lang. Sabi po ni Wendell, Tita Christy, ano isasagot ko dito? May nakalagay tit. Sabi ko, ilagay mo nan. Inilagay po niya nan. Talaga yung tit, nan. Tapos, eto na, nung si Romel na daw po ang pumipirma, sabi niya, Tita Christy, paano na to ngayon?
tinatanong na yun tungkol sa hair. Eh di sabihin mo kung anong kulay nung suot-suot na ano sa ulo ni Romel ngayon. Napakarami po talaga. Ayaw niyang umuwi sa Marikina. Dahil baka daw po kapag umuwi siya, may nakabantay ng mga pulis doon sa kanilang tirahan. Tapos pinapatay daw po niya yung kanyang cellphone para hindi raw po siya malocate ng mga pulis, sabi ni Wendell. Mauunawaan po natin ang matinding kabog sa dibdib ni Wendell Alvarez at ni Romel Chica. First time po nila itong nakaranas ng ganitong senaryo. Maiintindihan po natin yan. Ayan. Naku, gumaganong-ganon pa ako. Eto po, ang tinugtog ko po sa piano, nagpiano po kami kanina ang tinugtog ko po, mga piyesa ni Liberace. Si Wendell, Chopin. Hindi ko alam kay Romel kung ano naman ang kanya. SOP po yan, mga kapatid. Hindi ko na po hinugasan para ipakita ko rin sa inyo. Ayan na siya. Tita, nakikinita ko na si Wendell. Tuliro at kinakabahan. Tita Nene, hindi lang po siya tuliro. Tulirong-tuliro. Yan po ang kanyang theme song ngayon. Sobra. Pero ngayon nakangingiti na po siya. Meron po kaninang mga hearing katabi ng Branch 93. Natural kapag po nakapiit yung maghihiring at mag-a-arraignment, i-arraign. Maraming pulis, sabi ni Wendell. Tita Christy, doon lang muna ako sa loob. Andyan yung mga pulis. Mahirap na. Baka pa ako mahuli. Ando na po kami sa Branch 93. Talagang inaalala po niya talaga. Grabe. Grabe si Wendell. Pero siya po yung nakapagpaalis ng matindi naming tensyon. Ayan na. Tawa ng tawa si John. Tama ang pamangkin mong si Rene De Leon, nanay. The best po talaga na si Wendell. Isang comedy ang eksena lagi. Buhahaha, mahal ka namin, nay, lagi-lagi. Randy Balaguer, Marky Valencia, maraming salamat. Masaya po kami at nakapag-bail na po kayong tatlo. Sakit ng tiyan ko kay Mama Wen. Sabi ni Boycie Karagay, thank you. Guyson, nay, feeling ko, OPM ang pinyano ni Wendell. Ha ha ha, sabi ni Guyson Magdadaro. Hindi, syupan nga siya. Ayan. Thank you so much. At ito, sabi ni Lugaw, naibuti na lang na ayos nyo na ang piyansa. Always nandito lang ako pag kailangan nyo ako. Thank you, Lugaw. Maraming salamat, anak. Thank you sa'yo. Maraming salamat. Okay. Sa lahat po ng mga nagpapadala ng kanilang mensahe ng malasakit, tiwala at pagmamahal, maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo na po ang mga SNNers at ang mga CFMers dito at sa iba-ibang bansa. Sobra po niyong pinadadali ang problema para sa amin. Malait o malaki ang problema, malaki po yan. Abala pa rin po yan. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyo. At sabi ni Dan Clavesillas, nakikinit ako ng itsura ni Wendell. Kahit tensyonado na, natatawa ka pa rin. Love you, nanay. Hindi po magbabago yan. Dan Clavesillas, maraming salamat.